Hello, shout out, shout out. It's June na, 'di ba? It's June 23. Okay, so talaga napakabuti na ating Panginoong Diyos at lagi siya nandiyan, nagpo-provide siya, lagi siyang nandiyan na nagpo-protekta sa atin. Mahal niya po tayong lahat. At syempre, nandiyan po siya na binibigyan niya tayo ng hope, ng faith, ng love. At syempre, kailangan po lumakas yung faith natin. We need more to trust God. We need more to obey Him. And more na talaga maglingkod po tayo sa Kanya. So, meron lamang po akong isi-share sa inyo, yung witnessing yung ating salvation. Okay, ito po yun. Papakita ko lamang po, yan po yung original plan na gawa ng ating Panginoon. O nilikha po niya tayo. Ang original plan po niya is yan, yung God, and of course yan po yung God, tapos yung human, syempre yung relationship nila noon are okay, talagang perfect na perfect po yan no, nilikha si Adan at Eva. Okay, perfect na perfect po yan. So sa Genesis 1:26 sabi po niya, then God said, and now we will make human being, they will be like us, resemble us. They will have the power over the fish, bird, and all animals, domestic and wild. So, yan po ang pagkalikha niya. Talagang perfect. At binigyan niya tayo ng power. Power to rule all yung mga animals. Kasi mas higher po yung taong nilikha ng God. So, yan po. Napaka-perfect po ng relationship natin. And of course po, because of the sin, nakapasok po siya because of, ayun nga po yung kay Adan at Eva na nilikha niya noon. Tapos nagkasala nga po si Eva, yung pinitas niya yung fruit of knowledge at kinain niya, and then binigay pa niya kay Adan na pinagbabawal nga ng Panginoon. Nakapasok po yung kasalanan. So, yun po yung kasalanan na yan. Yun po yung ating, yan po, okay? Yan po, nakapasok na yung kasalanan sa atin. So, from okay, yung relationship natin noon sa Panginoon, bakit po naputol? Because of the sin. Yan, nakapasok na po ang kasalanan. Sa Romans 3:10, sabi niya, as the scripture says, there is no one who is righteous, no one who is wise or who worship God. In Romans 3:23, everyone has sinned and it's far away from God's saving presence. Nahiwalay na tayo sa presensya ng ating Panginoong Diyos. And in Romans 6:23, sabi po niya, for the pace is wedged death, but God's free gift is eternal life in union with Christ Jesus our Lord. So ito po yung pumasok ng kasalanan, pero kagandahan po dito sa Romans 3:23, sabi niya kapayaran ng kasalanan o kamatayan, sabi niya ay ang eternal life through Jesus Christ. Si Jesus lamang po yung makakapagbalik ng kaugnayan natin o yung relationship natin between God and the human. Yan po ay ang Panginoong Hesus Kristo. Kaya yan po, kaya nga po namatay si Jesus Christ po sa krus ng Kalbaryo para po sa atin. Siya po ulit yung namagitan. Siya po ulit yung naging mediator. Siya po ulit yung talagang nag-connect between God and us. Sabi po niya sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have eternal life. Yan, kailangan po natin natanggapin ang Panginoong Diyos bilang Lord and personal Savior natin. At siya po yung namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay, at sa mga tatanggap po sa Kanya at maniniwala sa Kanya ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. So sa John 14:6, sabi po niya, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except through Him. Wala po makakapunta sa langit kundi sa pamamagitan lang po ni Jesus. Dahil siya lamang po yung namatay sa krus ng Kalbaryo, at na third day, siya po ay muling nabuhay at ngayon po ay nasa kanan kamay ng ating Diyos Ama at siya ay nakaupo doon. So sabi pa niya sa Revelation 3:20, I stand at the door, knock. And if any heard my voice and open the door, I will come into their house and eat with them, and they will eat with me. So ang Panginoon po ngayon ay kumakatok sa inyong mga puso, na sino man ang makarinig ng salita ng word, maaring ito, maaring sa iba,
Marami na po yan na kumakalat ang salita ng Panginoon. Kung naririnig nyo at pagbubuksan nyo ang inyong puso at papasukin ang Panginoon bilang Lord and personal Savior nyo, tatanggapin po niya at papasok ang Panginoon at siya'y magkahari sa inyong puso. At ang sabi pa niya sa John 1:12, some, however, did receive Him and believe in Him. So, He gave them the right to become God's children. So, lahat ng mga tumanggap sa Panginoon bilang Lord and personal Savior niya, binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Tayo ngayon ay magiging anak ng Diyos dahil tinanggap na po natin siya bilang Lord and personal Savior. Ano po ang dapat po natin gawin? And of course, sa 1 John 1:9, sabi niya, if we confess our sins to God, He will keep His promise and do what is right. He will forgive us our sins and purify us from all our wrongdoing. So, tatanggapin lamang po natin ang Panginoong Diyos. I-confess po natin sa ating mga bibig na tayo ay makasalanan, na tayo ngayon ay bumabalik, nagpapakumbaba sa ating Panginoong Diyos, at tanggapin po natin siya bilang Lord and personal Savior natin. At sabi niya, na tayo ay talagang tatanggapin niya, na tayo ay kanyang lilinisin. Nagmula yung mga past na mga kasalanan natin from ating mga ninuno, maaring alam mo at hindi, maring bata ka pa, tatanggalin po niya yan at lilinisin niya ang ating puso na kasing puti ng isang snow o isang puting clouds. Ganun po niya tayo lilinisin dahil mahal na mahal po niya tayo. So kapatid, kung sa oras na ito nais mo pong tanggapin ang Panginoong Diyos bilang Lord and personal Savior mo at gusto mo na meron kang good relationship sa Kanya, manalangin lamang po tayo. Papasukin mo po siya sa inyong puso ng taos-puso at magpakumbaba po. Aminin po natin na tayo makasalanan, na hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili, kundi ang Panginoong Diyos. No matter what, hindi po natin alam ang ating buhay ngayon, bukas, magpakailanman. Hindi po natin alam when tayo kunin ng Panginoon. We are always ready. Ready po tayo. Dahil lahat naman tayo papanaw. May nauuna, may nahuhuli, may bata, may matanda, may kalagitnaan, may lalaki, may babae. Hindi po natin alam. But the assurance is, if you accept Jesus Christ as Lord and personal Savior, you will have eternal life in heaven. Yan po, ito po eternal, walang hanggan. Ito na po yung second life natin. The life now on earth is a temporary, but our true life is only for Jesus Christ. Only two ways lang po yan, o dalawang bagay lang tayo pupunta, even hell or heaven lamang po. But the promise of God is eternal life in heaven with Him. Kung nasaan siya, naroon po tayo. Kapatid, nais mo bang tanggapin ang Panginoong Diyos bilang Lord and personal Savior mo? Sa oras na ito, this is not an accident that you listen for this, but God loves you and God has a promise for you now, the salvation, not later, not tomorrow, but this is the day that the Lord has made. Your salvation is now. So let's pray. Father, in the name of Jesus, thank you for the love you have shown and sending your Son Jesus Christ to die on the cross to pay for my sins. I admit that I am a sinner and I cannot save myself. Please forgive me for all my sins and cleanse me by the blood of your Son Jesus from all my unrighteousness. I surrender my life to you and receive you, Jesus, as my Lord and personal Savior. Take full control of my life. Thank you for coming and giving me a new life. In Jesus' mighty name, Amen. Now kapatid, kung pinanalangin mo yan, now you have the assurance of salvation. Kasi bakit? Ano po yung sabi ng Panginoon? This is the day. Ito yung araw nung tinanggap mo ang Panginoon bilang Lord and personal Savior mo. Ngayon din ay maliligtas ka. Diba may dalawa nga nung naipako si Jesus Christ sa left and right. Nung sabi nung isa, Ama, forgive me at kung isave mo ako, at kung nasaan ka nandun ako. Tapos anong sabi ng Panginoon? Hindi niya sinabi, sige mamaya or bukas or pag namatay tayo. Sabi niya, this is the day. Isasama kita sa paradise. Amen. So kung yung tinanggap mong Panginoon Diyos bilang Lord and personal Savior mo sa iyong puso, this is the day
na ikaw ay anak ng Diyos. So what you will do is to continue your spiritual growth, more read your Bible, pray, more to go on to church, more to listen the word of God, more to mingle with your friend, Christian friend, and more that you communicate more to God, and more that pray that God will give you knowledge, wisdom, and understanding to understand the word of God, the Bible. So thank you very much po, and keep safe always. Shalom, shalom, and be blessed.